Good evening, my dear students. Welcome to Empowerment Technology. So, nandito yung gwapong guro, Teacher Jim Lee P. Guinyares. So, tonight, i-discuss natin on how to create or make a mail merge using Microsoft Word. So, right here, so as you can see in the screen, we have here the software which is Microsoft Word. But if in case wala kayo niyan sa screen nyo or dito sa desktop nyo, just click this one and type the word or Microsoft Word and it will appear on your screen. So just click it and wait for a while, and after that one you have to create a blank document. So just click this one and you're good to go. So once you're in the application or in the software, so in this part we have here different ribbons. So, just head to mailings. Ito, ayan. I-click nyo lang yan. And you're good to go to start creating a mail merge. But before that, as you can see, some of the parts are grayed out. So, once you click this one, it will not work kasi nga naka-grayed out pa siya. To start creating our mail merge, so we have to start mail merge. So, you have to click this one and you have several options. So, since ang gagawin lang natin ay letters, so itong letters lang ang i-click natin. So, we are good to go and pwede tayong magsimula na gumawa na ng mail merge. So, depende na yung message na kung ano yung ilalagay nyo dito sa blank document. But, for the sake of this video, gumawa na ako ng letter kanina bago ko to sinimulang i-record. So, i-paste ko na lang and ito na yung kanyang itsura. So, meron tayo ditong individuals photography. So, basically, this is my business name or company name and the location or the address, Silad Villabalete. So, we have here the zip code which is 6537 in Philippines is the country and also kung kailan ko to ginawa. So, August 15, 2024. And sa baba naman, meron tayo ditong recipient name. So, pag sinabi nating recipient name, ito yung receiver ng letter na ipapadala nyo or isasend niyo. So, basically, so since gagawa kayo ng mail merge and I am one of the recipient, so dapat included yung name ko doon sa recipient list niyo. So, sa baba, meron tayo itong school name, which is of course kung saan ako nagtatrabaho, sa Holy Child High School Incorporated. Street address, so A. Herbacio Street, Poblacion del Sur, zip code 6537, Philippines. So, dito, meron din tayong Dear Recipient. So, dapat pangalan ko nakalagay dito. Dear Recipients, and the context or the message na nakapaloob sa ating letter. So, this letter is to inform you that Individuals has a new mailing address. Please update your records to replace our previous address. So, itong Individuals Photography Tabunok Villabalete, ito yung luma kong address. So, this is just an example, okay? So, makinig lang kayo ng mabuti, class. So, with the following new address, so itong sa baba, ito na yung new address ko na in-update ko sa inyo. And thank you for prompt attention to this matter. Sincerely, so of course, I myself, kasi ako yung gumawa nito. So, let's assume that you guys already done making your mail merge. So, meron na kayong message dito sa letter nyo. Ang next nyong gagawin is, of course, is to select recipient. So, once you click this button here, itong select recipients, meron kayong tatlong option. So, itong type a new list, i-click nyo to kung wala pa kayong contacts or list ng inyong mga recipients. But then, if meron na kayong contacts, then you can just use an existing list. And also, meron din kayo ditong option na choose from Outlook contacts. So, since this is our first time, assuming lang na first time natin gumawa, which of course, first time yung gumawa, then you have to click this one, itong type a new list. Kasi gagawa kayo ng mga contacts or mga address ng inyong mga recipients. Okay? I-click lang natin to and we're good to go. So, as you can see, we have different fields here. So, meron tayong name, last name, company name, and address line, and so on and so more. So,
so on and so forth. Nga na, dyan na, klase masayo, pangganda. So, muna siya, daghan man taog, kung andari ang mga fields. So, we have to customize this one. So, there at the bottom, so you can see here, we have here, customize columns. So, i-click na nato siya, class. Of course, click in customize. So, we have first name, country, home phone, work phone, email address, company name. So, ato lang siyang ipang-delete ang mga dili necessary information. For example, the only fields nga ako lang ganahan nga ibutang ninyo sa inyong recipient list is ang first name, last name, company name, address line 1, city, or dili na tong city, zip code, country, and email. So, ang katong wala na ako gipang mention, ato to siyang ipang-delete. For example, ang kaning address line 2, ato na siyang i-delete. Kaya kinahanglan lang nato usa ka address. Also, the city, so we will not be needing this one. So, let's delete this one also. The state, what we have here is first name, last name, company name, address line 1, zip code, country, home phone. So, delete na nato na siya kinahanglanon. So, delete. Exclude din nato work phone. Wala po siya. So, delete na siya. So, only email address and the rest that I have mentioned earlier. So, let us assume that you are done with selecting the fields that you want to include in your recipient list. Then, you hit OK. So, ato lang siyang dublokon. Kini OK. We're good to go. So, diha na ta. And, let's start filling out the fields. So, for example, ako, ang una ninyong ibutang ha, kaysa ako man mo mag-pass. So, dapat diha, ibutang ninyo ang inyong name sa inyong teacher nga gwapo. Wow, self-proclaimed. Jim Lee. First name, of course, and Guiniares. Okay, inyo dyan siyang ibutang diha. Ayaw, jud ko ninyong kalimti, kay pati yun to mo. Individual. Individuals. Ayan, individuals, photography. So, this is my company name. Kung na magdibo des inyo hala, sige, ako inyong kuha So, address, ang address nako nga gibutang ganina dito na is Silad Villaba Leyte. And zip code is unsa man 6537. So, dili ta medyo malangay class because it will take a lot of time to input all the details of our recipients. Pero, mura ni siya ang pinakadugay nga parts. Pero later on, after this one, sayo na lang. So, 6537, kay kinahanglan, manggad nato siya i-encode tagsa-tagsa. Pero kung na may contacts daan, much better. So, country nato is, ibutan ako, agikan ko sa New York. New York. Dili di ay joke Roy. Silad man dito no. So Philippines. Na may buot dali sa to class. Okay, Philippines. And email address. So ibutang na nato direct Jimley guwapo at gmail.com. Okay, so nanata. We're good to go. Pero kinahanglan man nato og 5 ka recipients. So, mag-new entry ta. Dili raman usa ang ato ang sendan. Dili raman ako. So, let's assume nga natay 5 ka buok recipients. So, mag-new entry ta. So, same gihapon. Next nato ibutang diri kay katong akong favorite student kana sa St. Paul. Ato ibutang na ako ka limot ato ako ka ilas ngan Buyaks. Buyaks ko. And ang iyang company baboy mo diha. Unsa man diha unsa may buta na to siyang company? Buyaks Lumber Company. Okay, Buyaks Lumber Company. Buyaks Lumber na lang. Located at Villaba. So, dire kita malangay. 6537. So, same gihapon nato na siyang copy. Para i-paste na to dira atin. Copy na to. Paste, tapos ato lang siyang i-modify. So, let's for example, Boyax.
Then, new entry na po, kinahanglan lagi na itong 5 ka recipients. Okay? So, wait for a while kay dirigit na siya malangay. Dirigit na malangay class. So, next is, let's say, for example, Ninya Kuna. So, this is my advisory. Company name, Kuna. Ano may tawag na ito? Ano may ito ibutang niya? Kuna Coffee Shop. Basta mo lang na siya. Assuming lang na siya. And located also. Okay. No. Rom. So, ibutan na ito di Balite. Villaba. And same ramang gihapon ta Leyte. Butangan po na ito Leyte. Ayan. And paste. I-paste nilang na nato. Kaya we have same kung ano naman country and code. This one. Ato siya select. Copy na lang nato. Okay. So, Ninya. Dili ni tinuod lang mga Gmail class. This is just ato sample lang ni for the sake of this video para makahibaw mo on how to create a list of recipients. So next is si Ira Mesa and Ira Pet Shop. Okay, Pet Shop. Okay, wrong. This one, let's copy the address. So, ibutan na nato siya direct Inangatan. Tabango. Okay. Make sure class nga kung magsuot mo og address dapat capital gina siya, pero sa ato ang video kay nagdalik na lang kita, so delete na lang nato siya capitalon. Mga names dapat capital kay ang names ako na siya proper noun. So dapat capital ang first letter kay proper noun na siya. Okay, basic English. Alright, so ato na ni siyang i-modify. Ira. This is not their real information. Ano lang to guys, sample lang to for the sake of this video. Next is sino bang ilalagay natin dito? Sige daw, sino ba ang ilalagay natin dito? Wala akong ma-remember. May mga kilala akong estudyante, pero hindi ko masyadong kabisado yung mga pangalan nila. So, okay, Jory po. So, pagpasensya nyo na kung hindi tama yung, or hindi wasto yung spelling ng inyong mga pangalan kasi nga hindi ko kabisado yung mga pangalan ninyo. Pero if ever naman makita tayo sa labas, familiar naman yung mga mukha nyo sa akin, yung mga pagbumukha nyo sa akin. So, hindi ko kayo makakalimutan. Pero dito sa video na to, kasi gagawa tayo ng list, of course, Joripo de Los Santos. Ayan. So, hopefully, tama yung mga na-input natin na details. Pagalitan tayo ng mga parents nila. Ayan. So, ano ba to? Ano bang pwedeng gawin dito sa company? Jory B. Aha! Mas witty to guys. Jory B. Ang pangalan na yung Jollibee. So, wala tayong ibang maisip. Kaya, yun na lang. So, nag-promise kasi ako na gagawa ako ng video. Ayan. So, kahit gusto kong magpahinga, gagawa pa rin ako ng video. Kasi, sinabi ko sa inyo, promise is a promise. Ang ganyan ko kayo kamahal. So, Inangatan, Tabango, Leyte, Villaba, Leyte na lang. Paikliin na lang natin yung mga address dito. Kasi, ayan, Villaba, Leyte, then 6537. Ayan, Philippines. Kasi nandito naman tayo lahat sa Pilipinas. So, Philippines, and ito, ayan. Okay. So, tapos na yung, ano lang natin to. Jory
So, itong 5, ito yung magiging recipients or receiver ng ating letter na isi-send. Kasi for example, ako yung nag-send, so ito yung 5, itong 5 yung magiging receiver ng ating letter. Pero kung gagawa kayo, dapat isa ako sa mga recipients ninyo. Bahala na kayo sa iba, basta sa recipients nyo, nandun ako. Hindi pwedeng wala ako doon sa recipients, no? Because I will be the one giving you grades in your empowerment technology subject. So, you should include me in your recipients. Okay? So, we're done. Ang gagawin lang natin, since tapos na tayo to input or gumawa ng entry sa ating mga recipient list, ay i-okay na natin. So, once we're done, ay dito na tayo i-direct ng software. So, para mas madaling makita, so if in case gagawa kayo tomorrow, kasi gagawa naman talaga kayo, i-save nyo sa desktop para madali lang hanapin. So, save natin sa desktop and lagyan natin ng pangalan. For example, ano bang pwede natin ipangalan? For educational purposes. Or ano na lang, empowerment technology. Okay, technology mail merge. So, yan yung magiging pangalan ng ating ginawang mail merge. So, ang gawin nyo lang is save. And, ayan. So, kung napapansin nyo, yung mga naka-gray kanina na mga buttons or anong tawag neto, nakalimutan ko na. So, pwede na natin siyang magamit ngayon kasi na-unlock na siya. So, since tapos na tayong gumawa ng recipient list, dito naman tayo sa edit recipient list. For example, si Boyax ay i-exclude nyo sa list. So, just, uncheck the box. Pero, i-check lang natin siya kasi ibibilang natin or ilalagay natin siya sa recipient list. So, we're good to go. So, pwede tayong mag-filter dito. So, pwede itong first name, tapos address line. So, yan. Pwede tayong mag-filter. Depende sa requirements. So, hindi na natin siya papakialaman doon. So, okay na natin. Punta na tayo dito sa tatlo. Itong address block, greeting line, and insert merge field. So, kung mapapansin nyo dito, itong recipient name, ay hindi ko siya nilagyan. Kasi nga, ito yung gagawin natin ngayon. School name, address, school name, or itong company name. Company name pala to. So, i-modify lang natin kasi wala tayong school name kanina. So, company name. Okay. Company name, address, zip code, and country. So, ang gagawin natin ngayon ay maglalagay tayo ng merge field or itong insert merge field dito sa ating letter. Ayan. So, unahin natin tong recipient list. I-highlight lang natin and ang kailangan natin dito is ang kaniyang first name and last name and itong mga sumusunod. So, first name, sundan lang natin itong 4, recipient, company, street address, zip code, and country. So, una, recipient name. So, just click first name. Ayan. So, lalabas yan. So, okay. First name. Next, kasi, ano lang yan, first name. So, dagdagan natin ang last name. Last name. And we're good to go. So, meron pa tayong company name. So, i-highlight natin yung company name. And also, let us select the company name. Itong company name, ayan. So, company name, then address. Ano ba yung address niya? Address, line 1. So, ito. So, click address. So, i-delete na natin tong, automatic pa lang na-delete. Pero if in case hindi na-delete, for example, mayroon pa ditong recipient. Ayan, recipient. If in case lang mangyari sa inyo, so, i-delete nyo na lang yan. So, delete. And, you're good to go. So, zip code. Since zip code dito and country, ang kailangan natin, so, maglagay tayo ng zip code muna, and then, itong country or region. Kasi, naglagay naman tayo ng country doon.
So, dito sa ating dear recipients, maglagay tayo dito ng tinatawag na greeting line. So, sa greeting line, ayan. So, meron tayo ditong mga formats or line formats. So, depende na sa atin. So, meron tayo ito ng to and dear. Pero, ang gagamitin natin is dear. So, ayan. So, dito sa names naman, pwedeng kompleto ang pangalan, pwedeng first name lang or second name. But, dito lang tayo sa default. Ayan. Ito yung magiging kanyang preview. So, kung i-click natin to guys, itong button na parang may play button, makikita natin yung ating mga recipients dito. So, recipient number 1, ayan, ako, Jim Lee Guiniares. Recipient number 2, Boyax ko, ayan. Recipient number 3 is Nina Kuna. Ira Mesa man dapat to. Pero hayaan na lang natin. And recipient number 5 is Joripo de los Santos. So, ito yung ating mga recipients or receiver ng ating letter. So, ito yung preview. So, if okay na, and then, hit na lang natin tong okay. Ayan, okay. So, delete na natin tong dear recipients kasi hindi na natin siya kakailanganin. So, dito ngayon sa first name, last name, company name, address, makikita natin yung iba't ibang pangalan ng ating recipients. Okay? Ang gawin lang natin is just click the preview result. Itong preview result. Ayan. Itong nakikita nyo, i-click lang natin yan. And automatic. Wala. Diba? Nakita nyo na lumabas yung pangalan ko. Kaso nga lang, walang space. So, ang gawin nyo lang dyan is medyo nahihirapan tayong magtagalog. Patay tayo kay Jose Rizal nito. Ayan. Sabi kasi ni Jose Rizal, ang hindi marunong ano yun? Ang hindi marunong magsalita sa kanyang sariling wika ay higit pa sa isang malansang isda. Basta, yun yung sabi ni Rizal. So, of course, gawin lang natin ay maglagay ng space. Ayan. So, space na. And, ayan. Kung napapansin nyo dito sa Philippines, so, walang comma. So, maglalagay tayo ng comma and so, edit lang natin individuals photography. Ayan, company name. Ito yung company name ng recipients natin, which is ako. So, the rest, walang nag-iba. So, ito lang kasi yung kailangan natin. Recipient names and the following information sa ating recipient. So, dito banda, dito katabi sa ating preview results, since meron tayong 5 recipients, tingnan nyo tong ating message. Magbabago ang kanyang recipient list, names. For example, so sa recipient number 1, kasi ako yung nauna, so yung pangalan ko ang lalabas. Okay? Pero pag next natin, automatic mag-a-adjust. Okay, tingnan nyo, Boyax ko, yung kanyang name. Boyax Lumber, yung company name, address, Villaba 6537, Philippines. So next is itong ating pangatlong recipient, which is si Nina Kona, Kona Coffee Shop, Balite, Villa Balite, Philippines 6537, Philippines. So, yan. And kung mapapansin nyo, ayan, balik natin sa number 1. Itong ating greetings, nag-a-adjust siya, depende sa recipient. So, Dear Jim Lee, kasi ako yung nauna, Dear Buyax, Dear Kuna, Dear Ira, and Joripo. So, nag-a-adjust automatic yung ating recipient and ang kanyang mga information depende sa ating preview results. So, once you're done, since technically tapos na tayo, ang gawin lang natin is mail merge. So, meron kayong 3 options. So, edit individual documents if kung gusto na ng modified na documents na special para sa kanya. Pero ang gawin lang natin ngayon is itong print documents. So, pwedeng itong print or email. So, for example, kung isend nyo to sa mga recipient niyo via email, so of course, lagay nyo lang dito yung email address and automatic lalabas yung email address and HTML and subject. For example, lagay lang natin empowerment or change of address. Tama. Change of address, then you're good to go. So, mag-open yung laptop nyo sa Outlook. Pero hindi natin to gagawin ngayon kasi hindi naman natin susend dito na lang sa ating print document. So, ayan.
from page number 1 to page number 1. Okay, class. Baka nag-wonder kayo na paano yan mapiprint na isa lang naman or isang page lang naman to. So, once ipiprint nyo na tong ating document, kahit page number 1 lang to, meron pala tayo ditong page to pero wala naman tong laman. So, walang laman yung page to natin. Ayan, okay na. Page number 1 lang. Kahit page number 1 lang to, ayan, kung makikita nyo dito sa side, sa left side, ayan, dito, page 1 of 1. Isa lang yan. And we have 78 words in total. Kahit isang page lang yan, pag print nyo na yung document, ay magiging 5 yan. Kasi 5 yung ating recipients. So, yan yung ating mail merge. So, basically, ang mail merge ay paggawa ng mail at pag-send ito sa multiple recipients without using those or doing those hassle tasks na kailangan nyo pang isa-isahin yung mga recipient, no? Kailangan nyo pang isend isa-isa yung mga mail ninyo. So, dito sa mail merge, isang gawaan lang, and then, let's say for example, kung meron kayong 1,000 na recipient list, doon lang kayo matatagalan sa pag-input ng recipient information, pero once na done na yun, then you can just easily send the mail. Alright, so tapos na tayo. Tingnan natin dito kung meron ba tayo dito. Ayan, ito, empowerment technology. So, i-open lang natin to, guys. And okay. So, enable content. And meron na tayo dito ang recipient. So, ito yung mga address kanina. So, individual, Boyax, Kona, Ira, Pet, and Jory po. So, tomorrow, ito yung gagawin ninyo, mga minamahal kong mag-aaral sa Holy Child High School. Gagawa kayo ng mail merge, and kung ano yung ginawa ko dito sa aking video or dito sa video, ay dapat yun din yung gawin ninyo para na may grado sa ako. Okay? This will be recorded in your performance task. Kasi kung wala kayo nito, remember that performance task is 45% of your entire grade. So, this is a must. Kailangan talaga na gumawa kayo ng mail merge. Kasi malaking epekto ito sa grades nyo kung hindi kayo gagawa ng mail merge. So, I think that's all for this video. And with that being said, see you and God bless. So, ayan, bye class, and magandang gabi sa inyong lahat.